Dumating lang sana ang grupo ng engineer na si Jomar sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Pero ang kanilang naabutan sa gitna ng karagatan. Napakapambihira! Kamangha-mangha! Tinatayang 200 dolphins. Isang dosenang mga balyena. At halos 100 daw na mga pating. Never pa siguro nangyari yun sa Tukuran. Pero may ibang nabahala. Hindi raw ba ito signos na may mangyayaring hindi kaaya-aya? Bad sign talaga. Taong 1976, may tidal wave dito. Bitong mulantab ni siya kanang ulay hangin, kana manggawas na sila. Natatanging palabas lang ba ito ng kalikasan? O may dapat ba tayong katakutan? Bibihirang makita ang daan-daang mga dolphin at balyena na sabay-sabay na namataan sa karagatan ng Zamboanga del Sur. Pambihirang pagtatanghal nga lang ba ito ng kalikasan o isang signos? Umaga nitong March 9 nang bigla raw magkayayaan sina Jomar na mamasyal sa Iliana Bay na sakop ng pinakamalaking gulpo sa Pilipinas, ang Moro Gulf. Wala talaga sa plano namin na mag-boating. Hindi masyadong prepared ba? Wala silang mga damit, walang sunblock. Mula sa kanilang resort, ang una nilang tinungo ang dagat sa bayan ng Sultan Naga Dimaporo sa Lanao del Norte. Doon, nag-wakeboarding, tapos island hopping. Ang next stop ng grupo, ang Puting Balas sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Yung puting balas, isa siyang sandbar. Pero habang naglalayag sila patungo sa kanilang destinasyon, meron daw sa kanilang mga nakisabay. Mga dolphin. Mga 5 siguro ang nakita ko. At ang mga dolphin, tila raw may gustong ituro. Sinabihan ko si Jomar na puntahan. Sinundan ko. Hanggang sa dahan-dahan, dumami yung mga dolphin. Dinala sila ng mga ito kung saan naroon ang kanilang pod o grupo na sa tansya ni Jomar nasa 200 dolphins. Tingin kami sa left, dolphins. Tingin kami sa right, dolphins. It was very magical at that moment. Pero ang nasa 200 dolphins, patikim pa lang daw pala sa nakaabang pa sa kanilang sorpresa. Ilang sandali lang kasi may naispatan naman silang mga balyena. Suddenly, lumabas din yung isang sperm whale. Doon kami mas lalong nagulat. Yung sigaw namin talaga abot hanggang langit. Ah! It was my first time seeing those things. Talagang, wow. Ang nasa isang dosenang sperm whale, tila nakipaglaro pa raw sa kanila. Para nagtitricks siya ba? Sa sobrang curious ko, hindi ko maintindihan kung ano nangyari. Naisip ko, baka nasa ilalim si Aquaman o nandun ba yung Atlantis o baka may Shokoy. Para makiusisa si Jomar na isipang tumalon sa dagat. Nang biglang may tila kumalabit daw sa kanya. Dumaan talaga sa ilalim ng paa ko. Parang shark. Kaya agad din siyang umahon. Sabi ko, yun. Doon ko nakita yung mabilisang palang fin ng shark. At hindi rin pala ito nag-iisa. Around more or less 50 to 100. At tila iba raw ang gusto ng mga itong puntiryahin. Umatake na, nakatarget lock na sa whale. Nakita namin para bang kinakagat na yung mga whales. Pero kahit hindi pa nila lubusang maintindihan ang nangyayari nung mga oras na yon, nagdesisyon na ang grupo na bumalik sa Tukuran, lalo't tumataas na rin ang alon. Na-feel ko lang na baka humihingi sila ng tulong sa amin ba? Ang one-in-a-million experience kung ituring ni Jomar, ibinahagi niya online na agad namang nalunod sa samut-saring mga espekulasyon. Baka miss ako nang magaganap kasi nagsisilabasan yan sila. Mangguha ng mga paisda, may umabot yun nga bagyo.
May mga nangamba, lalo't baka raw maulit ang isa sa pinakamalaking trahedya sa Moro Gulf, ang 1976 Moro Gulf Tsunami. August 16, 1976, niyanig ang Mindanao ng 7.9 magnitude na lindol na nagresulta sa isang tsunami. Tumama ito sa baybayin ng Pagadian. Ang Moro Gulf Tsunami nag-iwan ng malawakang pinsala. Tinatayang 4,000 tao ang namatay. Dako ang dagat, tubig dito na sa tuhod. Takbo kami dito sa plaza. Automatic yung nangyari. Ang tubig ay pabalik-balik. Kita namin doon, umaga na, nagdikwa ng mga patay. Pero isa nga bang signos ang nasaksihan ng grupo ni na Jomar sa Moro Gulf? Ayon sa PHIVOLCS o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, isang araw bago pumalaot sina Jomar nitong March 8, isang 4.3 magnitude na lindol na raw ang tumama sa Lanao del Sur. Meron tayong naitalang lindol sa may parte ng Surigao area as well as dito sa left side. Meron tayo sa may Sultan Kudarat. Meron din naman tayong naitalang lindol noong March 8 sa may Waom. Kaya hinala ni na Jomar, posibleng dahil dito kaya nabulabog ang mga dolphin at mga balyena sa karagatan. Pero kung ang isang marine biologist naman ang tatanungin, ang pagpapakita ng daan-daang mga dolphin, balyena at pating, wala raw kinalaman sa lindol. Isa lang daw itong pambihirang pagkakataon. Sunerte sila. Nagkataon, nagkasabay-sabay itong mga iba't ibang uri ng dolphins and whales na nakita nila at nagkataon pa madami sila. Hindi rin daw pating ang nakita ng grupo na parang umaatake sa mga sperm whale, kundi isa ring klase ng balyena na kung tawagin, short-finned pilot whale. Yung mga short-finned pilot whale, lumiligid-ligid dito sa mga sperm whale na threaten yung sperm whales. Parang naka-form sila na harap-harap yung ulo nila, parang bulaklak. Marguerite formation yung tawag dito. Kaya ito ginagawa ng sperm whale pag meron silang nakikitang threat sa paligid nila. Nung tumalon ako, hindi ko talaga naklaro yung buong itsura ng sinasabi kong shark. Ang BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, balak daw pag-aralan ang insidenteng ito. Meron po talagang sightings of mga whales and dolphins sa area na yan. Mga ilang years ago, meron pong mga nasa-stranded dyan na mga dolphins. Paalala naman nila, sakaling makakita ng ganito kapambihirang phenomenon, Huwag po natin silang habulin, huwag natin hawakan, and especially so huwag natin silang hulihin. Kung may makita naman po sila na stranded na mga mammals, mag-report po sila agad. ang ganitong mga kamanghamanghang tagpo nagpapaalala sa atin na dapat nating pangalagaan at protektahan ang kalikasan. Para mapanatili ang balanse at kagandahan ng ating kapaligiran. Sa bawat alon, may buhay na naghihintay ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang kahalagahan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.